nangyari Alam sa niya kanya? yun, syempre. Alam na alam. Pero bakit niya pinabayaan? Dahil pinahintulutan niya nga, maranasan nilang lahat. Bakit niya pinabayaan? Oh, diba? Kasi gusto niyang turuan yung kanyang Amen. mga alagad. No? Gusto niyang turuan. Kaya kung sa naiisip ko din, Para masanay na totoo pala naman. na lahat ng nangyayari sa buhay natin, maging mabuti o maging masama, alam na ng Diyos Amen. yan. At alam niya Wala rin nga maililihim eh. na ikabubuti natin. Amen. Hindi niya tayo ipapasubo sa masama. Sige, Amen. parang malulog na kayo lahat yan. Hindi. No? Kaya niya ginagawa ito sa mga alagad kasi gusto niya talagang masanay yung kanyang mga alagad. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isa pa, para lalong lumalim yung pananampalataya sa kanya ng kanyang mga alagad. Tumibay. Pero tayo nga, katulad dito, na talagang normal na sa tao, yung pag nakakita ng biglaan, na bibigla ka, ano sasabihin? Sabi ng mga alagad mo, multo. So, ibig sabihin, ang nananaig sa mga tao ay takot sa Amen. kanilang mga puso. Kasi multo, siyempre natakot sila. Nagiging Takot, so may takot na talaga sila. Kaya kita mo naman, takot. Sabihin na talagang mahirap talaga pag ang takot ang nananaig sa mga Amen. puso natin. Amen? Katulad na lamang ng may isi-share pa ako. Noong isang araw, parang kahapon na, may niluto po ako sa bahay. Nagluto po ako. Nung magluto ako, nung naluto ko ng gulay, nung magsasalang ako, kasi sabi ko sasangagin ko ng mali. Sasangagin ko ng mali. Pag sindi ko ng kalan, talagang pag sindi ko ng kalan, bigla na lang naman ang okay na, nag-aapo siyang ganyan, kawali pa lang naman ang nakasalang. Biglang po, gumanon po. Pag tingin ko ganyan, yung apoy lumabas. Yung hose pala natanggal doon sa pagkakakat sa kalan. So, apoy yun. Ang pasalamat ko sa Diyos kasi noong mga time na yun, yung kalman, Hindi ka nataranta. kalmado ako na sabi ko, isasara ko sana yung tangke. Pero naalala ko yung sinabi ng magturo, huwag mo isasara yung tangke, lalo nung minadali yung pagsabog ng tangke nyo. Sabi gano'n, huwag mong isasara yung tangke, hawakan nyo yung hose at balihin nyo. Kaya ako, kalmado lang ako, kahit nakikita ko yung apoy na gumagano na, yung sa ano ko, bumubuga yung hose. Ang ginawa ko, dinukot yung dahan-dahan yung hose, tsaka ako ngayon binalok to. Siguro magkakaroon din ng araw sa ating lahat, no? Binalok to to, nung mabalok to to ganyan yung hose, nawakan ko, namatay yung apoy. Saka ako ngayon sinarado yung tangke. Tapos ligtas, pasalamat ako sa Diyos dahil sabi ko, talagang ang lahat ay hindi ipapahintulot ng Diyos kung hindi natin kaya. Amen? Ang pinagpapasalamat ko, na kaya pala sabi ko, habang ako ay nasa malayo, gusto ko na talagang umuwi ng bahay. Ang inaalala ko yung mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit, basta okay naman sila lahat, pero yun ang nararamdaman ko, gusto ko umuwi. Kaya, ang pinagpapasalamat ko, sa akin nangyari. Hindi Kasi sa anak kung mo yung mga nagsabi. anak ko ang nandoon, siyempre kung wala ako, sila yung magluluto, sila yung gagamit. Mangyayari yun. Hindi ko alam kung anong magaganap. No? Magaganap. Yung mga nervyos pa naman yun. No? Dalawang babae ko ang naiwan sa bahay. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil ganun yung nangyari sa akin natapat. Hindi sa kanila. No? Tapos ngayon, di nakaligtas ka na, di okay na, di pasalamat ka na lang sa Diyos dahil hindi niya pinetulot na may masamang mangyari na nalampasan ko yun ng mahinahon, ng walang tao. Pero, nung nag-iisip na ako, yung takot na umiira, sabi ko, ay, paano pala kung isinarado ko bigla? Kasi yun yung turo pag isinarado, kasi plano ko lang isarado yung tangke. Yun na talaga ang hinawakan ko Ang hose pala ang uunahin. Oo, tangke. Sa tangke talaga. Tapos, pero nung iikutin ko, ay hindi ang sabi nung nagturo. Hose muna. Huwag mong isarado. Kasi nakakabit ang hose. Oo, kasi nakakabit yung hose. Ay dito sa bakit tangke. nagganon yung... Natanggal dito sa kalan. Ah, Oo, oo. yun. Kaya yung habang iniisip ko
di ba? Kaya takot, walang maidudulot na mabuti yung Tsaka galing takot. sa- Pag pinairal natin yung takot, lalong hindi mabuti. Kung ako nataranta, natakot, baka hindi ko alam kung ano gagawin ko nung mga time na yun. Naman, hindi na maliit na problema yun. Napakalaking problema yun. Gusto ko patawarin. Kasi apo yun. Na salamat sa Diyos dahil hindi niya ipinahintulot. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. Ninilayan po natin yung nangyari yung sa mga alagad. Yung takot, minsan pag umiiral kasi lalo na pagkaganyang biglaan, may takot na nararamdaman. Pero nung pinasakay na nila ang si Jesus sa kanilang bangka, naging kalmado lahat. No? Naging kalma Palagay na lahat. sila. At napansin na lang nila na sa kanilang pamabangka, andun na agad, nakarating na sila. Di nila namalayan. Hindi naman siguro pinaminagic ng ni Jesus yun ang makarating. Kaya lang, dahil kalmado na sila, nakarating sila sa kanilang paroroonan na kalmado, mabilis ang biyahe na, mabilis na yung kanilang pamabangka. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Na ganyan din sa buhay natin, no? Sa buhay natin. Marami tayong pagsubok na pinagdaraanan. No? Napakadami natin pagsubok. Huwag tayong natural yung takot. O huwag tayong magpadala sa takot, no? Kasi talagang pagtakot, wala na. Pagsak na tayo. No? Kaya huwag tayong magpadala sa takot. Ano ginawa ng mga alagad? Pinasakay si Jesus sa kanilang bangka. Kaya naging kalmado sila. Ganyan din tayo. Pag pinasakay natin si Jesus sa buhay natin, at alam ko naman na tayong lahat ngayon, nakasakay na ang ating Panginoon sa ating mga buhay, Amen. sa ating mga puso. Kaya kung dumarating man yung mga trial sa buhay natin, kalmado pa rin. Kalmado pa rin. Kasi may Diyos tayo na sinasandalan. Amen. May Diyos tayo na inaasahan. May Diyos tayo na kilala na natin. Unti-unti na natin nakikilala dahil sa mga pagsubok na yan. No? Nakikilala natin ang ating Panginoon kaya nananatili tayong kalmado pa rin. Amen. Amen? Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. No? Kaya lahat ko ay si Jesus talaga. Lahat ng ginagawa niya, puro sa ikabubuti natin. Pag hindi mo pinagnilayan, ba't mo utusan ng mga alagad mo? Ano naman mangyayari dyan? Pero bakit niya pinahintulot? Para lalo tayong tumibay. Bakit pinapahintulot niya dahil na dumaan tayo sa mga bagyo sa buhay? Diba, Sister Flora? Para maging matapat. Malakas ka pa rin. Buhay na buhay pa rin. Amen. Kasi may Diyos tayo eh. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi niya ipapahintulot yung hindi natin kaya. Amen. Kaya pagka may pagsubok tayo, isipin ka agad natin, kaya ito yung pinahintulot dahil kaya ko. Kaya ko. Alam ng Diyos yun. Bahala si Lord. Ipaubaya natin sa ating Panginoon. Amen. At sigurado na hindi na tayo pababayaan. Amen. Amen! Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon, di ba, napapansin natin sa buhay natin, kahit anong kahit dumadaan tayo sa mga pagsubok, nandun na yung ating kapanatagan. Mapanatag na tayo talaga. No? Hindi na tayo nagre-react. Nagkakasalamat tayo, pero alam na rin natin. Kasi bakit? Tinuruan na nga tayo eh. Nagkasalamat tayo, hindi ka ganun, sorry. Nagre-resmack Natural yun. agad. Sabi nga ni brother, pag hindi Natural ka na- bilang tao, pag hindi nasa ka na lamang. nagkakasala, Ay. saan ka na? Nandun ka na sa kabilang Nandyan ka na buwan. sa sementeryo. Kasi hindi ka na magkakasala. Amen. Patay ka na. No? Kaya ito, nandito tayo, na yun nga, maging aral sa atin yun na yung mga pagsubok, ginagamit lang ng Panginoon para tayo ay maging matibay, matatag, at malalim ang ating pananampalataya Amen. sa Kanya. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. May nagtungko sa, may isa pa. Mayroon doon po sa Bicol, doon ako. Habang gumagabi, pag gumagabi na kasi, masarap magsiga kasi yung malamig na yung panahon. Habang nagsisiga ako ganyan, biglang lumapit yung asawa ko sa akin. Uy, lumaki yung apoy. Lumaki ang apoy. So, may
nagsiga, di naman malaki at malaki. Yung pala may sa kabilang kalsada ko pala, may nagsiga doon sa damuhan. Lumaki. Yung apoy, ang laki. Pero, sabi ko malaki, di nag-pray na kagad ako kasi hindi na parang yung tao natataranta din. Pag bumapang ng apoy na yun, pwedeng makasulog na ng bahay yun eh. Dahil yung madamo, gano'n. Pero sabi ko nga, walang imposible sa Diyos. Itinaas ko yung kamay ko, nakatingin naman sa ako. Nag-aliluya ako kasi Nagnusulal yan ako. hindi naman ako ganun ka-ano na manalangin. Basta alam na ni Lord kung ano yung nasa puso ko. Amen. Tinaas ko, aliluya, aliluya, aliluya. Hindi ko talaga ibinabayan. Kitang-kita ko kung paano namatay yung ako. Lumit ng lumit hanggang sa nawala. Yun ang Kaya himala. sabi ko nga sa asawa ko, nakita mo ba yun? Yung apoy kanina? Isang himala yun. Isang himala, nakita mo kung paano pinatay ng Diyos yung apoy na talagang malaki na yung apoy. Kaya talagang maraming salamat sa Panginoon dahil nandito tayo na unti-unti siyang nagpapakilala sa Amen. atin sa pamamagitan ng mga nangyayari sa Amen. buhay natin. No? Amen. Kaya pag may nangyayari sa buhay natin, may pinagdadaanan tayo, maging listo tayo. Ano Maging bang- alerto. Alerto! Yan, naalala ko sa statement. Alerto. Alerto. Kailangan maging alerto tayo. Ano bang itinuturo nito sa atin? Yun? Sa halip na tayo matakot, saliksikin natin ano ang dapat nating matutuhan sa mga nangyayari sa buhay natin. Amen. So yun lamang po at maraming salamat po sa ating Amen. Kaya kayong lahat ay manatili na manali at sumampalataya sa Diyos magpakailanman. Dahil kapag ito'y naganap sa inyong mga buhay, tunay na ang lahat ay magiging maganda. Dahil ang Diyos ang siyang magkakaloob ng tulong at patuloy niyang ibigay ito sa inyong mga buhay sa araw-araw ng pagsunod sa kanyang kalooban. Walang magiging walang magiging daranasin na masigit na kapibigat na suliranin sa buhay ay hindi kayang malutas ang lahat ng ito ayon sa kanyang kalooban. Walang mabigat daw ng mga suliranin. Bakit hindi na mabigat? Siyempre, pag-agaanin na. Kasi kasama na natin si Amen. Lord. Pinagagaan ng Lord, Amen. Lord yung mga problema natin. Magpapagaan. Amen! Ganun man kabigat ang ating mga suliranin. Si Lord pa rin ang dapat Easy lang. natin tawagin. Amen? Amen. So yun lang po at maraming salamat.